Ako si Cardo at hindi ko akalain na ang araw na ito ang magiging pinakamahalaga sa aking buhay. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang mapansin ko ang unti-unting pagkawala ng aking kapatid na si Ramon dahil nagkaroon siya ng malubhang karamdaman na mataas na lagnat at pagsusuka. Kasi si Ramon sinaway niya ang utos ni Lola Lita na huwag pumunta sa lugar na pinagbabawal ni Lola, ngunit pumunta pa rin si Ramon dahil sa panganib na dulot ni Aling Marta. Siya ang mangkukulam na naging sanhi ng takot at sakit sa aming buhay. Wala na kaming magawa kundi maghanap ng paraan upang matulungan siya at maprotektahan ang aming pamilya. Si Lita, ang lola ko, ang unang nagbigay sa akin ng pag-asa. Isa siyang matandang mangkukulam na may malalim na kaalaman sa mahika at mga ritual. Isang gabi, habang nag-uusap kami, sinabi niya sa akin na may paraan upang matulungan si Ramon, ang pagkakaroon ng isang itim na kandila na may berdeng liwanag. Sabi niya, ang kandilang ito ay isang sangkap na makakatulong upang matalo si Marta, ang mangkukulam na siyang nagdudulot ng kasamaan at sakit sa aming buhay. Bago ko pa man tanungin kung paano ko ito makukuha, binanggit na ni Lola Lita na kailangan ko itong hanapin sa isang makapal na kagubatan, isang lugar na matagal na niyang iniwasan dahil sa mga nilalang na naninirahan doon. Tinuro niya sa akin ang daan, ngunit wala siyang kaalaman tungkol sa tagapangalaga ng kandila na nagpoprotekta sa lugar. Kaya't hindi ko na hinintay pa ang oras, agad akong naglakbay patungo sa kagubatan upang hanapin ang kandila at gawin ang misyon ko. Gabi na nang ako'y pumasok sa kagubatan at ang dilim na bumabalot sa paligid ay tila may buhay, parang may mga mata na sumusunod sa bawat galaw ko. Ang tanging gabay ko ay ang mga bituin sa langit at ang matibay kong determinasyon na makuha ang kandila para kay Ramon. Mahalaga ang bawat hakbang ko. Bawat tunog ng yapak ko sa lupa ay parang gumigising sa mga anino ng kagubatan. Puno ng takot at kaba pero hindi ako pwedeng magpatalo. Kailangan kong hanapin ang kandila at tapusin ang lahat ng ito. Habang patuloy ang paglakbay ko sa kagubatan, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat at ang mga anino ng puno na parang may buhay. Sa kabila ng aking takot, ipinagpatuloy ko pa rin ang aking paglakad, umaasa na makikita ko ang itim na kandila na sinabi ni Lola Lita. Ilang oras din akong naglakbay at sa wakas nakatagpo ako ng isang kakaibang puno. Isang itim na puno na tila lumulubog sa dilim ng gabi. Sa ilalim nito may isang mesa na may isang itim na kandila na may berdeng liwanag. Ang liwanag mula sa kandila ay parang kumikilos, parang may buhay. Nakaramdam ako ng kakaibang takot at saya sa oras na iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kapangyarihan ang kandilang iyon. Lumapit ako, ngunit bigla akong natigilan nang may lumabas mula sa gilid ng mesa. Isang malaking nilalang na may matutulis na kuko at mga mata na parang sumasabog sa galit, ang tagapangalaga ng itim na kandila. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ito, ngunit ang takot ko ay naging higit pa sa mga iniisip kong delikado. Hindi ka pwedeng lumapit sa itim na kandilang ito. Ang boses ng tagapangalaga ay malalim at nakakatakot. Tinanong ko siya, nanginginig pero may tapang sa boses ko. Ako si Cardo, kailangan ko ang kandilang yan para talunin si Aling Marta at iligtas ang aking kapatid. Tumawa ang tagapangalaga. Ha 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 ha! Ikaw? Isang mababang mortal? Hindi mo kayang kunin ang kandila mula sa aking pangangalaga. Hindi ko na ninais na magtalo pa. Alam kong wala akong ibang paraan kundi ang makuha ang kandilang iyon. Ngunit bago ko pa magawang umaksyon, bigla itong umatake. Mabilis umatake ang tagapangalaga at muntik na akong matamaan. Tumakbo ako ng mabilis, hinahanap ang pinakamainam na paraan para labanan siya. Habang tumatakbo, bigla kong naalala ang mga sinabi ni Lola Lita. Kung magkakaroon ka ng laban, gamitin mo ang asin Cardo. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing gabay ko. Nang dumating ang pagkakataon, kumuha ako ng bag ng asin at ipinagpag ito sa mukha ng tagapangalaga. Agad itong huminto at nagsimulang mag-usok ang balat ng nilalang. Tumingin ako sa kanya, nakita ko ang sakit sa kanyang mata. Pasensya na, sabi ko. Hindi ko na kayang mawalan pa ng oras. Tumakbo ako papunta sa kandila, mabilis kong kinuha ito. At sa kabila ng lahat ng takot at kaba, natapos ko rin ang misyon ko.
Nakuha ko na ang itim na kandila. Habang naglalakad ako palabas ng kagubatan, hawak ang itim na kandilang may berdeng liwanag, pakiramdam ko'y may kakaibang lakas na dumadaloy mula rito. Tumingin ako sa paligid at nakita ang liwanag mula sa pader ng puno na tila nagsisilbing daan palabas. Hindi na ako nag-atubili. Tumakbo ako at nakalabas na rin mula sa itim na puno. Sa paglabas ko, naramdaman ko ang sinag ng araw, ngunit hindi ko naramdaman ang init nito, pati ang aking takot ay parang naglaho. Pagdating ko sa bahay, agad kong iniabot ang itim na kandila kay Lola Lita. Nakuha ko na, Lola Lita, sabi ko, at nakaramdam ako ng galak at ginhawa. Ang kapatid ko, si Ramon, maliligtas na. Nakangiti siya, ngunit may kalungkutang naramdaman sa kanyang mga mata. Cardo, kailangan mong maghanda. Huwag mong kalimutang protektahan ang iyong sarili dahil ang tunay na laban ay magsisimula na. Nagsimula siyang magsagawa ng mga ritual upang maghanda laban kay Aling Marta. Isinindihan niya ang isang itim na kandila at nilagyan ito ng langis na nagbigay ng berdeng kulay dito. Tumagal siya ng ilang sandali, nagsasalita ng mga dasal at ritual upang maprotektahan ang sarili laban sa kapangyarihan ni Aling Marta. Ang lahat ng ito ay para kay Ramon at sa iyo, Cardo, sabi niya pagkatapos ng ritual. Tapos na, ang proteksyon laban sa kapangyarihan ni Marta ay nasa iyo na. Nang sumunod na araw, naglakbay kami patungong lumang bahay ni Aling Marta. Pagdating namin sa tapat ng bahay, biglang kumulog at kumidlat, at unti-unting lumabo ang buong paligid. Mag-ingat ka, Cardo, sabi ni Lola Lita. Alam kong nandyan si Marta, at naghahanda na siyang sumugod. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ko, takot, kaba at pag-aalala. Alam kong ang laban na darating ay hindi magiging madali. Habang nakatayo kami sa harap ng lumang bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan at ang kalangitan ay tila nagbabadya ng isang masamang pangyayari. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Aling Marta, ngunit hindi siya ang hitsura na inaasahan ko. Gamit ang katawan ni naglakad siyang palabas ng bahay. Marta, ikaw ba yan? Tanong ko, ngunit walang kasiguraduhan sa aking boses. Tumawa si Aling Marta at unti-unting nagbago ang anyo nito. Ang mga mata niya ay kumikislap ng pula, ang balat ay parang nasusunog, at ang mga kuko niya ay mahahabang matutulis na pangil. Ah, Lita, sabi ni Aling Marta, matagal na kitang hinihintay. Akala mo ba makakaisa ka sa akin? Mahina ka pa rin hanggang ngayon. Nararamdaman ko ang galit na nagmumula kay Lola Lita. Hindi ko na kaya ang mga salitang binibitawan ni Aling Marta. Labanan na ito. Hindi na ako ang dati mong inaapi, sabi ni Lola Lita. Handa na akong harapin ka, sapat na ang kasamaan mo, at dito na nagsimula ang matinding bakbakan. Bigla ang pinakawalan ni Aling Marta ang isang malakas na kapangyarihan, isang alon ng itim na apoy na ikinabigla ng lupa. Tumilapon kami ni Lola Lita pabalik, ngunit nanatili kaming matatag at handa na lumaban. Lola, ano ang plano natin? Paano natin siya matatalo? Tanong ko, habang pinipilit kong manatiling kalmado. Kailangan mong protektahan ako habang tinatangkang palakasin ang ating opensa, sagot ni Lola Lita. Tumayo ako at sinubukang gamitin ang asin at mga kagamitan na dinala ko. Kumuha ako ng mga dahon ng sun thistle mula sa aking bag at agad ko itong sinuot bilang proteksyon. Pinakita ko ito kay Aling Marta, ngunit hindi ito nakatigil sa galit na dumadaloy mula sa kanya. Habang abala si Aling Marta sa pagpapakawala ng madilim na kapangyarihan, ang katawan ko ay puno ng kaba at takot, ngunit alam kong hindi ako magpapatalo. Hindi ko kayang hayaan na magtagumpay siya laban sa amin. Ayos lang ako, Lola Lita, sigaw ko. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Marta. Sa mga sumunod na sandali, pinagsama namin ni Lola Lita ang aming mga lakas, ngunit mahirap. Si Aling Marta ay mabilis sa kanyang mga galaw. Umatake siya gamit ang mga alon ng apoy, ang bawat saglit ay puno ng takot. Pinipilit namin siyang pigilin, ngunit ramdam ko ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng laban, may isang ideya akong pumasok sa aking isipan. Naalala ko ang mga sinabi ni Lola Lita tungkol sa paggamit ng mga hindi inaasahang bagay laban kay Marta. Dali-dali kong kinuha ang buntot ng pagi na nakatago ko sa aking bag at inilagay ko ito sa ilalim ng proteksyon ng sun thistle.
Pinaghanda ko ang sarili ko para sa susunod na hakbang. Lola, paano natin gagamitin ito? Tanong ko, habang nagmamadali. Huwag mag-alala, Gardo, sagot ni Lola. Gamitin mo lang ang mga natutunan mo. Ito na ang pagkakataon. Pinuno ko ng lakas ang aking mga kamay at hinampas ko ang buntot ng pagi kay Aling Marta. Bago ko pa man magamit ito ng buo, kinuha ko ang asin na gawa sa abo at ipinagpag ito sa mukha ni Aling Marta. Sumigaw siya sa sakit at naramdaman ko ang isang kakaibang kagalakan. Ano yan? Tanong niya ng galit na galit, ngunit hindi ko na siya pinansin. Tumigil ka na, Aling Marta, sabi ko. Hindi ko hahayaang makapanakit ka ng iba. Hindi mo na kami masasaktan. Habang patuloy na lumalaban si Aling Marta, ramdam ko ang hirap at takot. Pero sa bawat hamon, lalo akong lumalakas. Ang lahat ng mga sakripisyo, ang mga gabay ni Lola Lita, at ang pagmamahal ko sa aking kapatid ay nagbigay sa akin ng lakas upang hindi sumuko. Hindi ko tinanggal ang tingin ko kay Aling Marta. Naramdaman ko ang malupit niyang kapangyarihan, ngunit alam kong malapit ko ng matamo ang tagumpay. Pagkatapos ko siyang hampasin ng buntot ng pagi, hindi na siya nakapagbigay ng mabilis na pag-atake. Tumama ang bawat suntok sa kanya at sa bawat hampas siya ay nagsisigaw ng sakit. Hindi maaari! Ang sigaw niya, ngunit habang lumalaban siya, nakita ko ang unti-unting panghihina sa katawan ni Aling Marta. Nag-apoy ang balat niya at ang mga sigaw niya ay nagsimulang maglaho kasabay ng pagsabog ng hangin na nagbigay liwanag sa paligid. Sumigaw siya sa galit. Akala mo ba tapos na ako? Ngunit sa kabila ng lahat ng sigaw niya, ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho, unti-unting natutunaw at naging abo. Ang makapangyarihang mangkukulam ay naglaho sa hangin at ang madilim na enerhiya na bumabalot sa kanya ay nawala. Tahimik na ang paligid. Tapos na ang laban. Ang tapang mo, Gardo, sabi ni Lola Lita habang pinapanood ang pagkatalo ni Aling Marta. Hindi ko siya matatalo kung wala ka. Nakita ko ang bigat sa mga mata ni Lola. Alam ko na hindi lang ang laban kay Marta ang kanyang pinaglabanan. Opo, Lola, tapos na, sagot ko. Ang mga salita ay lumabas mula sa aking bibig na may halong luhang kaluwagan at saya. Matapos ang matinding laban, hindi ko pa rin maiwasang mag-isip ng malalim. Ang buong katawan ko na puno ng pagod at sugat, ngunit ang tanging naiisip ko ay ang kaligtasan ni Ramon at si Marta ay wala na. Ang lahat ng sakripisyo at hirap ay naging sulit sa wakas at ramdam ko ang saya ng pagiging tagumpay, ngunit may kalungkutan din sa puso ko. Hindi ko inasahan na si Aling Marta, ang aking lola na kapatid ni Lola Lita, ay magtataglay ng ganoong masamang kapangyarihan. Nagsimulang nangyari ang kasamaan ni Lola Marta dahil sa inggit sa kanyang bunsong kapatid dahil nakikita at nararamdaman niya na mas mahal si Lola Lita ng kanilang mga magulang kaya unti-unti siyang nagkakaroon ng galit sa puso. Matapos ang labanan, bumangon si Lola Lita at tinulungan ako. Hindi ko na siya nabago, Cardo, ang sabi ni Lola Lita, habang pinagmamasdan ng mga naglalaho pang abo ni Lola Marta. Hangal ako na umaasa pa akong magiging maayos ang lahat. Lola, wala kang kasalanan, sagot ko, na pinipigilang pumatak ang luha. Siya na mismo ang pumili ng landas na iyon. Naisip ko ang mga magulang ko na sana ay proud sila sa ginawa ko na hindi na muling maghihirap. Sa gitna ng aming tagumpay, naglakad kami palayo mula sa lugar na iyon na parang may bagong simula sa aming mga buhay. Habang papalapit kami sa labas ng lumang bahay, natatanaw ko na ang aking kapatid na nakakatayo na at wala na yung matinding lagnat at sakit. Ramdam ko ang bawat hakbang namin patungo sa bagong buhay na nagsimula sa araw na iyon. Salamat, Cardo, sabi ni Lola Lita. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko siya matatapos. Tumango ako, ngunit hindi ko na nasabi ang lahat ng nararamdaman ko. Ang kaligtasan ni Ramon, ang natutunan ko mula kay Lola, at ang mga sakripisyo namin ay naging malalim na parte ng aming buhay. Napagtanto ko na kahit anong laban, at kahit gaano kalaki ang dilim, laging may liwanag sa dulo kung may tapang na magpatuloy. Nang makarating kami sa bahay, naghanda kami ng makakain at nagdasal. Puno kami ng pasasalamat sa bawat isa at sa bawat pagkakataon. Si Ramon ay patuloy na nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Sabi niya,
Kuya, salamat sa lahat ng ginawa mo. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. At sa huli, napagtanto ko na hindi lang ang laban kay Lola Marta ang pinakamahalaga. Ang tunay na laban ay ang paglaban para sa mga mahal sa buhay, ang hindi pagsuko sa hirap, at ang pagharap sa bawat hamon ng may tapang at pagmamahal. Minsan, may mga pagkakataon sa buhay na hindi mo alam kung anong susunod na mangyayari. Matapos ang lahat ng laban, ang mga sakripisyo, at ang mga naiwang sugat, tila ang tanging nais ko ay ang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Pero alam ko, hindi madali ang buhay, at hindi ko pwedeng balewalain ang mga bagay na natutunan ko. Habang si Lola ay namamahinga sa isang tabi, kami ni Ramon ay nag-aalaga sa kanya. Sabi ni Ramon, "Kuya, ang saya ko, maayos na tayo ulit. Salamat kuya, salamat sa lahat." Ang puso ko ay puno ng pasasalamat, ngunit may kalungkutan din. Paano ko ba sasabihin sa kanya na hindi ko pa rin nararamdaman na tapos na ang lahat? Si Lola Marta, kahit nawala na, ay patuloy na gumugulo sa isip ko. Nais ko sana ng simpleng buhay, ngunit alam ko na ang buhay namin ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga kahapon na puno ng hirap at takot ay maghuhubog sa kinabukasan namin. Pinili namin ni Ramon na magtulungan. Nagpatuloy kami sa buhay, pinapalakas ang isa't isa, at natutunan naming mahalin ang bawat sandali. Si Lola Lita ay patuloy na naging gabay sa amin, at tinanggap namin siya ng buong puso. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng ibang pamilya. Si Lola Lita at si Ramon ang aking tanging yaman.